Ang oras na ito ay hindi na makapaghihintay. Sa gitna ng kaguluhan, ng pagkalito, at ng mga katanungang bumabagabag sa inyong mga puso, may isang babala, isang mensahe mula sa langit na ipinagkaloob mahigit isang siglo na ang nakalipas, na ngayon ay nagaganap sa harapan ng inyong mga mata. Hindi ito basta kwento ng nakaraan, kundi isang sulyap sa hinaharap na unti-unting lumilitaw. Kailangan ninyong marinig ang bawat salita ng kapahayagang ito, dahil ang inyong buhay, ang kinabukasan ng inyong pamilya, at ang kapalaran ng sanlibutan ay nakasalalay sa pag-unawa at pagtugon dito. Ang mga propesya ng Fatima, na minsang itinuring na misteryo, ay ngayon ay nagiging matingkad na katotohanan. Noong 1917, sa isang payapang nayon sa Portugal, may tatlong batang pastol, sina Lucia, Francisco, at Jacinta, na nakaranas ng sunod-sunod na pagpapakita mula sa mahal na Birheng Maria. Hindi ito simpleng pagdalaw, ito ay isang serya ng mga babala at pangako mula sa kabanal-banalang ina, na naglalaman ng mga mensahe para sa buong sangkatauhan. Ang kanyang layunin ay hindi lamang magbigay ng pananampalataya, kundi magbukas ng mga mata sa mga panganib na nagbabanta at sa mga pag-asa na naghihintay. Sinabi niya, dumating ako upang balaan ang sangkatauhan na magbago ng kanilang buhay at hilingin ang kapatawaran. Kung hindi sila magbabago, parusahan sila ng Diyos sa mas malaki pang kaparusahan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa nakaraang siglo. Ito ay matunog at may kagyat na kaugnayan sa bawat sandali ng inyong kasalukuyan. Ang unang bahagi ng mensahe ng Fatima ay nakasentro sa isang nakakapanindig balahibong pangitain ng impyerno. Ipinakita sa mga bata ang mga kaluluwang nagdurusa sa apoy, sa gitna ng mga sigaw at pagtangis ng kawalan ng pag-asa. Ito ay isang paalala na ang buhay na ito ay hindi lamang basta pagdaan, kundi isang paghahanda para sa walang hanggan. Ang Berhen ay nagbabala na ang maraming kaluluwa ay napupunta sa impyerno dahil walang nagdarasal at nagsasakripisyo para sa kanila. Sa mundong ito ngayon, kung saan ang material na bagay at pansariling kasiyahan ang naghahari, ang babalang ito ay mas mahalaga kaysa kailanman. Ilang beses ba ninyong nakita ang mga tao na hinahabol ang kanilang sariling ambisyon, nakakalimot sa kanilang espiritual na kalagayan, at lumalayo sa mga batas ng Diyos? Ang pangitain ng impyerno ay hindi lamang isang banta. Ito ay isang mapagmahal na paanyaya mula sa langit upang mamuhay ng mailayunin, ng may pagpapakumbaba, at ng may pag-ibig sa Diyos at kapwa. Ang pagkalimot sa Diyos, ang pagpapabaya sa panalangin, at ang pagsasabuhay ng kasalanan ay naglalayo sa atin mula sa kanyang pag-ibig at pagpapala. Ang panawagan sa pagsisisi ay hindi isang relihiyosong formula, ito ay isang pangangailangan upang iligtas ang ating mga kaluluwa mula sa kapahamakan na nakita ng mga bata sa Fatima. Ang bawat araw na lumilipas na hindi tayo nagsisisi ay isang araw na naglalapit sa atin sa posibleng kaparusahan, at mas maraming kaluluwa ang naglalakad sa landas ng kapahamakan. Ang ikalawang bahagi ng mensahe ay mas propetiko at may malalim na kaugnayan sa kasaysayan at kasalukuyan. Binalaan ng mahal na Birhen ang tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig at ang pagkalat ng mga kamalian ng Russia sa buong mundo kung hindi susundin ang kanyang mga kahilingan para sa pagtatalaga ng Russia sa kanyang kalinis-linisang puso at ang pagdaraos ng debosyon ng unang Sabado. Sinabi niya, kung susundin ang aking mga kahilingan, magkakaroon ng kapayapaan. Kung hindi, kakalat ang mga kamalian ng Russia sa buong mundo, magbubunsod ng mga digmaan at pag-uusig sa simbahan. At ano ang nangyari? Hindi nagtagal pagkatapos ng pagpapakita, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, na nagdulot ng malawakang pagkawasak at pagdurusa. Kasunod nito, lumaganap ang ideolohiyang komunista mula sa Russia, na nagresulta sa pag-uusig sa mga mananampalataya, pagkawasak ng mga pamilya, at paghahasik ng takot at paghihiwalay sa maraming bansa. Ngunit ang pagkalat ng mga kamalian ng Russia ay hindi lamang tumutukoy sa komunismo bilang isang ideolohiyang politikal. Ito ay lumalalim pa.
Ang mga kamalian na ito ay sumasaklaw sa ateismo, sa sekularismo, sa pagtanggi sa Diyos, at sa paglaganap ng materialismo na nagbibigay halaga sa mundo higit sa espiritual na realidad. Ang mga kamalian na ito ay nagpatuloy na kumalat, nagbago ng anyo, at ngayon ay makikita sa bawat sulok ng ating lipunan. Ang moral na pagkabulok, ang pagtanggi sa tradisyonal na mga halaga, ang pagtaas ng karahasan at kasamaan, at ang unti-unting pagkawala ng pananampalataya sa maraming tao ay mga ebidensya ng patuloy na pagkalat ng mga kamalian na ito. Hindi ba't nakikita ninyo ang pagtaas ng pagtanggi sa Diyos sa mga pampublikong espasyo, ang pagpapalit ng katotohanan ng ebanghelyo ng mga personal na katotohanan, at ang pagpapahalaga sa sarili higit sa kapwa? Ito ang mga bunga ng mga kamalian na binalaan ni Maria. Ngayon, tingnan natin ang ating kasalukuyan. Ang mga digmaan at pag-uusig sa simbahan ay hindi lamang bahagi ng nakaraang siglo. Ang mga balita ay puno ng mga ulat ng digmaan sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang sigalot sa Ukraine ay isang malaking paalala kung paano ang mga salungatan ay nagiging pandaigdigan ang epekto. Ang mga patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan, ang mga tensyon sa pagitan ng mga superpower, at ang pagtaas ng mga teroristang grupo ay nagpapakita na ang kapayapaan na hinahangad natin ay nananatiling mailap. Ang mga digmaan ay hindi lamang tungkol sa teritoryo o kapangyarihan, sila ay madalas na may mas malalim na ugat sa espiritual na kapahamakan, sa pagkalimot sa Diyos, at sa pagtanggi sa kanyang utos ng pag-ibig. At ang pag-uusig sa simbahan? Hindi na ito limitado sa mga piitan ng mga komunistang rehimen. Bagamat mayroon pa ring matinding pag-uusig sa mga bansang sumusunod sa ideolohiyang ito, ang pag-uusig sa simbahan ay nagbago ng anyo. Ngayon, ito ay madalas na espiritual, psikolohikal, at legal na pag-uusig. Sa maraming bansa, ang mga Kristiyano ay ginagawang katatawanan, ang kanilang pananampalataya ay hinahamak, at ang kanilang mga paniniwala ay tinutulig sa bilang hindi na napapanahon o mapanganib. Ang mga batas na naghihigpit sa kalayaan sa relihiyon, ang pagpapalaganap ng kultura na sumasalungat sa mga moral na turo ng simbahan, at ang pagtatangka na alisin ang Diyos sa pampublikong buhay ay mga modernong anyo ng pag-uusig. Nakikita ba ninyo kung paano unti-unting nawawala ang mga Kristiyanong simbolo, ang mga pagbanggit sa Diyos sa mga pampublikong okasyon, at ang pagpipilit na sumunod ang simbahan sa mga ideolohiyang taliwas sa kanyang doktrina? Ito ang pag-uusig na ipinropesya, na ngayon ay mas tahimik ngunit mas mapanlinlang na nagaganap. Ngunit may mas malalim pa rito. Ang pangatlong bahagi ng mensahe ng Fatima, ang ikatlong lihim, ay pinananatiling misteryo sa loob ng maraming taon. Nang kalaunan ay inilabas, ito ay nagpakita ng isang pangitain ng isang kiobispo na nakaputi, na naglalakad sa gitna ng isang gumuhong lungsod, kasama ang iba pang klerigo, relihiyoso, at ordinaryong tao, na pinapatay ng mga sundalo. Ang pangitaing ito ay may iba't ibang interpretasyon. Bagamat ang Vatican ay nagbigay ng opisyal na interpretasyon, na ito ay tumutukoy sa pagtatangka sa buhay ni Pope John Paul II at sa pag-uusig sa mga Kristiyano sa loob ng ika-negatibo 20 siglo. Marami ang naniniwala na ang mensahe ay mas malalim at patuloy na nagaganap. Ang kiobispo na nakaputi ay maaaring sumagisag sa Santo Papa at sa simbahan sa pangkalahatan. Ang gumuhong lungsod ay maaaring ang ating lipunan na unti-unting nawawasak dahil sa moral na pagkabulok, sa kawalan ng pananampalataya, at sa paghahasik ng pagkakawatak-watak. Ang pagpatay sa mga klerigo at ordinaryong tao ay maaaring tumukoy hindi lamang sa pisikal na pagmartir, kundi sa espiritual na pagkamatay. Ilang pari ang nawalan ng kanilang pananampalataya? Ilang relihiyoso ang tumalikod sa kanilang mga panata? Ilang laiko ang nagpalamig sa kanilang pag-ibig sa Diyos at sa kanilang simbahan? Ang mga paghihirap na kinakaharap ng simbahan sa loob at labas ay isang malaking bahagi ng ikatlong lihim. Ang mga iskandalo na nagpapahina sa moral na otoridad ng simbahan, ang mga dibisyon sa loob ng hierarchy,
at ang pagbaba ng bilang ng mga bokasyon ay nagpapakita ng isang simbahan na nasa ilalim ng matinding pagsubok. Ang propesiya ng Fatima ay hindi lamang tungkol sa isang pisikal na pag-atake, kundi sa isang matinding labanan sa espiritual na antas, kung saan ang pananampalataya ay sinusubok at ang katotohanan ay hinahamon. Ito ay isang panawagan sa katatagan at katapatan sa harap ng pagtaas ng mga panganib. Ang babala mula sa Fatima ay hindi nagtatapos sa pagtukoy ng mga trahedya. Ito ay nagtatapos sa isang mensahe ng pag-asa at isang malinaw na panawagan sa pagkilos. Sinabi ng mahal na Birhen, sa huli, ang aking kalinis-linisang puso ay magtatagumpay. Ang Santo Papa ay itatalaga ang Russia sa akin at magkakaroon ng kapayapaan sa mundo. Ang panawagang ito ay nananatiling bukas at ang pagtupad ng pangako ay nakasalalay sa ating tugon. Ano ang ibig sabihin ng pagtatagumpay ng aking kalinis-linisang puso? Nangangahulugan ito na sa gitna ng lahat ng kaguluhan, digmaan, at pag-uusig, ang pag-ibig, awa, at katotohanan ng Diyos ay mananaig. Ito ay isang pangako na ang kasamaan ay hindi magtatagal at na ang kabutihan ay sa huli ay mangibabaw. Ngunit ang pagtatagumpay na ito ay hindi magaganap ng walang pakikipagtulungan ng sangkatauhan. Ito ay nangangailangan ng panalangin, ng pagsasakripisyo, at ng pagsisisi. Narito ang kung paano ang mga propesiya ng Fatima ay nagaganap na ngayon sa inyong kasalukuyan at kung paano ninyo dapat itong tugunan. Una, ang kalagayan ng mundo at ang pangitain ng impyerno. Ang moral na pagkabulok na nakikita natin sa lipunan ay isang diretsong koneksyon sa unang lihim. Ang pagtaas ng mga karumihan, ang pagkalat ng pornografiya, ang paglaganap ng aborsyon, ang pagtanggi sa kasal bilang isang sagrado, at ang pagtaas ng pagkakawatak-watak ng pamilya ay mga tanda ng isang lipunan na nawawala ang kanyang espiritual na kompas. Ang mga pagsubok sa kalayaan sa relihiyon sa maraming bansa, ang pagpipilit na sumunod sa mga ideolohiyang taliwas sa mga turo ng simbahan, at ang pangkalahatang pagtanggi sa Diyos sa pampublikong buhay ay nagpapakita ng isang mundo na unti-unting naliligaw. Ang mga babala ng impyerno ay hindi lamang isang doktrina, ito ay isang kagyat na katotohanan para sa maraming kaluluwa na patuloy na naglalakad sa dilim ng kasalanan. Ang solusyon ay hindi ang magpikit ng mata sa katotohanan, kundi ang magnilay sa lalim ng kasalanan at simulan ang isang matinding pagbabago ng puso. Ito ang tamang panahon, ang inyong oras, upang simulan ang paglalakbay pabalik sa Diyos, ang tanging tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Pangalawa, ang pagkalat ng mga kamalian ng Russia, at ang global na panganib, ang pagkalat ng ateismo, ng materialismo, at ng radikal na sekularismo ay isang modernong anyo ng mga kamalian ng Russia. Hindi na lamang ito isang ideolohiyang politikal, kundi isang sistema ng paniniwala na naglalayo sa tao mula sa Diyos, na nagtuturo na ang tao ay sarili niyang Diyos. Ang mga bunga nito ay makikita sa pagtaas ng mga karamdaman sa kaisipan, sa kawalan ng kahulugan ng buhay, at sa malawakang pagdududa sa katotohanan. Ang mga digmaan at kaguluhan na pinagdaanan ng mundo, mula sa ikalawang digmaang pandaigdig hanggang sa kasalukuyang mga tensyon sa Ukraine, sa gitnang silangan at sa pagtaas ng mga banta ng terorismo, ay nagpapakita na ang kapayapaan na ipinangako ay nananatiling mailap. Ang mga bansa ay naghahanda para sa digmaan, ang mga kaisipan ng tao ay puno ng puot at paghihiganti, at ang pagkakawatak-watak ay nagpapahina sa mga pundasyon ng lipunan. Ang bawat sandali na lumilipas ng walang tunay na pagbabago ng puso ay naglalapit sa atin sa posibleng kapahamakan na mas malaki kaysa sa ating naiisip. Ang mga propesiya ay hindi banta, sila ay mga babala upang tayo ay kumilos. Pangatlo, ang pag-uusig sa simbahan at ang lalim ng ikatlong lihim. Ang pag-uusig sa simbahan ay nagpapatuloy, bagamat sa iba't ibang anyo. Ang panggigipit sa mga Kristiyano sa maraming bahagi ng mundo, ang paghamak sa mga moral na turo ng simbahan, at ang mga pagtatangka na baguhin ang kanyang mga doktrina upang umayon sa mga popular na ideya ay mga tanda ng patuloy na labanan.
Ang panloob na paghihiwalay sa loob ng simbahan, kung saan ang pananampalataya ay minsan ay hinahamon mula sa loob, ay nagpapakita ng kalaliman ng ikatlong lihim. Ang simbahan, ang ating ina at guro, ay nasa ilalim ng isang matinding pagsubok, at ang bawat mananampalataya ay tinawag na maging matatag, tapat, at matapang sa pagtatanggol sa katotohanan. Hindi ito oras para maging kampante o walang pakialam. Ito ang oras para bumangon at ipagtanggol ang pananampalataya. Kaya, ano ang dapat ninyong gawin ngayon? Ang mga propesiya ng Fatima ay hindi ibinigay upang magdulot ng takot, kundi upang magbigay ng liwanag at gabay. Ang panawagan ng mahal na birhen ay malinaw at kagyat. Isa, pagbabalik loob at pagsisisi, hindi pa huli ang lahat para magbago. Ang bawat isa sa inyo ay tinatawag na magbalik loob sa Diyos, na lumayo sa kasalanan at humingi ng kanyang awa. Gawin ito sa pamamagitan ng madalas na pangungumpisal at pagtanggap ng sakramento ng Eukaristya. Hindi ito basta payo, ito ay isang utos mula sa langit. 2. Panalangin ng rosaryo araw-araw. Ang rosaryo ay isang makapangyarihang sandata laban sa kasamaan. Ipinangako ng mahal na birhen na sa pamamagitan nito, makakamit ang kapayapaan sa mundo. Sa bawat butil ng rosaryo na inyong dinarasal, binubunot ninyo ang mga ugat ng kasamaan at nagtatanim kayo ng binhi ng kapayapaan at pag-asa. Ito ay isang panawagan para sa lahat na magkaisa sa panalangin, sa bawat tahanan, sa bawat pamilya. 3. Debosyon ng unang Sabado. Ito ay isang espesyal na kahilingan ng mahal na birhen. 5 sunod-sunod na unang Sabado ng buwan, magnilay sa mga misteryo ng rosaryo, mangumpisal, tumanggap ng komunyon, at manatili sa presensya ng banal na sakramento sa loob ng 15 minuto, bilang pagpapakita ng kompensasyon sa kalinis-linisang puso ni Maria. Ito ay isang direktang landas tungo sa pagtatapos ng mga digmaan at pagpapalaganap ng kapayapaan. 4. Pagtatalaga sa kalinis-linisang puso ni Maria. Ang pagtatalaga ng inyong sarili, ng inyong pamilya, at ng inyong mga bansa sa kalinis-linisang puso ni Maria ay isang pagpapahayag ng inyong pagtitiwala sa kanyang pamamagitan at proteksyon. Siya ang ating ina, at siya ay laging handang tumulong sa atin. Sa pamamagitan ng pagtatalaga, kayo ay pumapasok sa isang mas malalim na ugnayan sa kanya, at sa pamamagitan niya, ay sa kanyang anak, si Jesus. Ang mga propesya ng Fatima ay nagaganap na ngayon. Hindi ito isang kwento ng katatakutan, kundi isang kwento ng pag-ibig ng Diyos na nagbibigay babala sa kanyang mga anak. Ang bawat isa sa inyo ay may mahalagang papel sa pagtupad ng mga pangako ng kapayapaan. Hindi na ito maaaring ipagpaliban. Ang oras ay lumalalim at ang mga tanda ay nagiging mas malinaw. Ang langit ay nagsalita, at ang mga salitang iyon ay narito na ngayon, nagiging makasaysayang katotohanan sa inyong panahon. Ang babala ay ibinigay at ngayon ay ang oras ng pagtugon. Ang pagkalat ng kasamaan, ang digmaan, ang pag-uusig, ito ay mga bunga ng pagtalikod sa Diyos. Ngunit ang pag-asa ay nananatili at ito ay nakasalalay sa inyong mga kamay, sa inyong mga puso, sa inyong mga panalangin. Narinig ninyo ang babala, nakita ninyo ang mga tanda, at alam ninyo kung ano ang kailangan ninyong gawin. Ang pagwawalang bahala ay hindi na opsyon. Ang pag-aalinlangan ay dapat nang mawala. Ang bawat pagdarasal, bawat gawa ng pagsisisi, bawat pagtatangka na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ay isang hakbang tungo sa pagtatagumpay ng kalinis-linisang puso ni Maria. Mayroon akong nakikita sa espiritu. Nakikita ko ang isang hukbo ng mga mananampalataya na bumabangon, handang harapin ang mga hamon ng panahong ito ng may tapang at pananampalataya. Hindi kayo nag-iisa sa labanang ito. Ang mahal na birhen, ang ating ina, ay kasama ninyo. Ang kanyang mga pangako ay totoo, at ang kanyang pagtatagumpay ay malapit na. Ngunit kailangan niya ang inyong kooperasyon, ang inyong pagtanggap sa kanyang panawagan. Ang oras ay kagyat. Ang mga kaganapan ay mabilis na nagaganap.
Kung patuloy nating ipagwawalang bahala ang mga babalang ito, mas malaking kapahamakan ang naghihintay. Ngunit kung tayo ay tumugon ng may pananampalataya at pagtitiwala, kung tayo ay magbabalik loob at mananalangin, ang pagtatagumpay ng kalinis-linisang puso ni Maria ay magiging isang malaking katotohanan sa ating panahon. Ito ang mga sandali na magpapasya sa kinabukasan ng mundo. May kapangyarihan sa inyong mga kamay. Ang rosaryo ay higit pa sa isang serya ng mga panalangin. Ito ay isang kadena na bumabalot sa kasamaan, na nagbubuklod sa mga masasamang espiritu, at nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat Ginoong Maria na inyong binibigkas ay isang martilyo na bumabasag sa mga balak ng kaaway. Ang bawat ama namin ay isang pagpapakumbaba na nagbubukas ng pintuan sa awa ng Diyos. Huwag kayong matakot sa mga propesya. Matakot kayo sa pagwawalang bahala sa mga ito. Ang mga propesiya ay mga mapa na nagpapakita sa atin ng mga daan na dapat iwasan at mga daan na dapat tahakin. Sila ay mga ilaw sa dilim na nagbibigay liwanag sa mga panganib na nagbabanta. Kung tayo ay magmamalaki at magsasawalang bahala, tayo ay magpapatuloy na lumakad sa kapahamakan. Ngunit kung tayo ay magpapakumbaba at makikinig, tayo ay gagabayan sa landas ng kapayapaan at kaligtasan. Isipin ninyo ang bawat araw na lumilipas bilang isang pagkakataon. Isang pagkakataon na magdasal, isang pagkakataon na magbago, isang pagkakataon na maging bahagi ng solusyon. Hindi ito panawagan para sa ilan lamang, ito ay panawagan para sa bawat isa sa inyo. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang inyong mga kasalanan o gaano kayo kalayo sa Diyos. Ang awa ng Diyos ay walang hanggan at ang mahal na Birhen ay laging handang tumulong sa inyo na makabalik sa Kanya. Ang kapayapaan na hinahangad ng inyong mga puso, ang kapayapaan na hinahangad ng sanlibutan, ay nakasalalay sa pagtugon sa mga babala ng Fatima. Hindi na ito isang teorya, ito ay isang kagyat na katotohanan. Ang mga tanda ay nasa paligid natin, mula sa malawakang kaguluhan hanggang sa mga personal na pagsubok. Ang kasamaan ay dumarami at ang mga puso ng marami ay lumalami. Ngunit ang liwanag ng Fatima ay nagbibigay ng pag-asa. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay may plano at na sa huli ang kanyang kabutihan ay mananaig. Ang mga propesiya ay hindi ibinigay upang tayo ay sumuko, kundi upang tayo ay gumising, maghanda, at lumaban ng may pananampalataya. Ito ay isang personal na hamon sa bawat isa sa inyo. Huwag ipagpaliban ang pagbabago ng inyong buhay. Simula ng pagdarasal ng rosaryo araw-araw. Gawin ang debosyon ng unang Sabado. Talagahin ang inyong sarili sa kalinis-linisang puso ni Maria. Sa bawat maliit na gawa ng pananampalataya, nagtatayo kayo ng isang pader, laban sa kasamaan at nagbibigay daan sa pagtatagumpay ng langit. Ang bawat isa sa inyo ay tinawag na maging isang sundalo ng liwanag sa panahong ito ng dilim. Ang mga babala ng Fatima ay hindi lamang para sa nakaraan, sila ay para sa inyo, ngayon, sa sandaling ito. Ang kinabukasan ng mundo ay nasa inyong mga kamay, sa inyong pagtugon sa panawagan ng langit. Sa huli, tandaan ninyo ito, ang pag-ibig ng Diyos at ang pamamagitan ng mahal na Birhen ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kasamaan. Ang Fatima ay isang paalala ng pag-ibig na iyon at isang panawagan sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Naway ang mga salitang ito ay maging simula ng isang bagong kabanata sa inyong buhay, isang kabanata ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kaya, sa sandaling ito, hinihiling ko sa inyo, sumulat kayo ng Key Fatima, mananaig, sa mga komento sa ibaba, bilang isang panata ng pananampalataya at pagtitiwala sa mga pangako ng mahal na Birhen. Ibigay ninyo ang inyong pangako na kayo ay tutugon sa kanyang panawagan. Pangalawa, ilat ninyo ang video na ito bilang isang propetikong gawain ng pananampalataya na naniniwala kayo sa pagtatagumpay ng kalinis-linisang puso ni Maria at sa kapayapaang ipinangako niya. Ang bawat like ay isang malakas na deklarasyon.
At panghuli, ibahagi ninyo ang mensaheng ito sa hindi bababa sa 3 tao na inyong kilala na nangangailangan ng liwanag na ito at pag-asa sa panahong ito ng kaguluhan. Tulungan ninyo silang maintindihan na ang mga propesiya ay nagaganap na ngayon at na may paraan upang tumugon. Kung nais ninyong malaman pa ang tungkol sa mga propesya ng ibang mga banal o makarinig ng mga panalangin na magpapalakas sa inyong espiritu, bisitahin ang iba pang mga video sa channel na ito. At lagi ninyong tandaan, sa gitna ng lahat ng ito, hindi kayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama ninyo at ang mahal na Birhen ay laging nagbabantay. Magpatuloy kayo sa panalangin. Magpatuloy kayo sa pag-asa. At maniwala kayo na ang pagtatagumpay ay malapit na. Amen.